pinakamaingay na kung ano-ano, etong si Our Lady of Insertion. Bakit tahimik ka all this time? Nag-iingay ka sa West Philippine Sea, nag-iingay ka sa kung saan-saan, sa Pogo, walang katapusang Pogo, nag-iingay ka sa mga Chinese na Pilipino. Ang tanong ko sa iyo, Our Lady of Insertion, Reza Ontiveros, bakit ka tahimik dito sa nakawan sa gobyerno ni BBM? Dalawa lang yan. Dalawa po ang posibleng sagot dyan. Kaya ka tahimik dahil pinaramdam sa'yo, true, katunying, na isang loyalista, pinaramdam sa'yo na meron kaming hawak na mga baho mo. Katulad na lang ng lahat ng mga politikong magna. Hawak kayo sa liig dahil merong hawak sa inyo. Tulad ni Escudero. 'Di ba? Kaya pala nagpaka-waiter yan. May hawak pala. Meron palang mga pag in case na bumaliktad kayo, may pangbabala sa inyo. Yan yun. O, 'di ba? Magkano yung insertion na nga? 3 billion. Hindi po namin gawa-gawa dito yan. Hindi kami mahilig gumawa. Ituturo pa namin ang source namin. Hindi kami mahilig na, hindi namin pwedeng ibulgar ang source namin. Ang source niyan, si Katunying. 3 billion ang insertion mo. Bakit ka nga naman magsasalita? Kung balikan ka. May 3 billion kang insertion eh. Di ba? Oh, yari ka day. Pag bigla kang binalikan. Ikalawa, bakit hindi niya binabanatan si BBM? Nag-aambisyon nga maging presidente. At ang lala ng ambisyon nito, akala niya siya ang i-endorse ni BBM. Oh. Kaya po tahimik. Tahimik sa nakawantong Our Lady of Insertion na to. Kasi naghangad siya na ma-endorse ng Pangulo. Di ka ba marunong magbasa ng ano? Reza Ontiveros, hindi ka marunong magbasa ng sitwasyon? Hindi ka marunong magsuri? Sa baba, negative. Alam mo ba yung negative? May utang pa. May utang pa sa trust rating. May utang pa sa performance rating si BBM. Negatibo. Mas mababa pa sa zero. Ano yung ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, malamang sa malamang ang i-endorso ni BBM matalo. Sa bagay, kung ang purpose mo naman ay hindi naman manalo kundi tumakbo lang. Kung ang purpose mo lang naman ay campaign fund. Kaya wag na tayong magtaka ngayon bakit may mga politiko na alam na nilang talo sila, tatakbo pa rin. Kasi ang target lang nila maka-second eh. Ang target lang nila maka-third eh. Binisto na kayo noong buhay pa si Miriam Defensor Santiago. Sabi ni Miriam Defensor, pag ikaw, ang rating mo, nasa top 3 ka, bumabaha ang campaign contribution. Maka-second ako. Tinambakan ako. Tatakbo pa rin ako sa susunod. After ko nga matalo, nakapag-world tour ako eh. World tour? Makakapag-world tour ka after mo matalo? Isip-isipin nyo na, kung ako sikat lang din, tatakbo na rin ako na kasi matalo ka man, makakapagsubi ka ng campaign fund. Legal yun Legal ang pagsusubi ng campaign fund. Ibabayad mo lang ng tax. Iyon na yun. Halimbawa, nateran ka. Alam nyo, ito para magka-ideya lang kayo sa campaign fund. Senador, ang campaign fund na binigay ng magkapatid na may kinalaman dyan sa grupo ng mga yap sa isang kandidato na nagngangalang, itago na lang natin sa pangalan,
na Erwin Tulfo. Alang ya ka ba dong magtago ng pangalan? Oh, ang campaign contribution kay Erwin Tulfo nung magkapatid na yun, magkano ba? 120 million? Legal yun ha, legal. Ang sa survey, si Tulfo, number 1 sa di ba? Tay sila lagi ni Bongo pagiging number 1 eh. Naintindihan nyo ba? Daming campaign fund nun. Kaya wag na po kayo magtaka kung bakit tatakbo si Risa Ontiveros. Kaya yung mga dilawan na yan, hindi magbibigayan yan. Si Lenny tsaka si Risa Ontiveros. Malabo magbigayan yan. Pustahan tayo, parehong tatakbo yan. No? Si John Vic, tatakbo rin yan. Magsitakbo na kayong lahat. Hindi pa rin kayo abot.